Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 2 o'clock in the afternoon here in the Philippines at pag-usapan natin itong trending na statement ni Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dito sa Amerika. Okay? Trending na trending ito ngayon dahil nga ito ay involved dito yung Mutual Defense Treaty. Okay, yan, pag-usapan natin yan. Pero bago natin ito pag-usapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, so sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. Subscribe, follow Donmar TV na rin para lagi kayong updated sa mga balita sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Thank you very much. So, itong balita na itong tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, nag-trending ang kanyang statement, no? About sa Mutual Defense Treaty. Dahil itong si Presidente Bongbong Marcos ay pupunta sa Amerika ngayong April 30 at that will be tatapos siya doon sa May 4. Okay, so that will be April 30 to May 4. So gustong pag-usapan ni Presidente Bongbong Marcos ni President Joe Biden itong pagre-evaluate ng sa military, no, sa cooperation agreements between the Philippines and America, no. Alam naman natin kasalukuyang nagpatuloy yung EDCA ngayon. Both our soldiers from the country and sa Amerika patuloy yung kanilang activities doon at vice versa yung kanilang may both parties may sariling nakukuha na mga impormasyon, mga ideas tungkol dito sa cooperation agreements na ito. Okay? So, nabanggit ito ni Presidente Bongbong Marcos kasi yung Asia Pacific medyo intense na yung mga countries sa kanilang mga power declarations. Na, 'di ba? Kung matatandaan natin the latest balita, no, tungkol doon sa ambassador sa China na maraming hindi nagustuhan yung statement tungkol nga doon sa OFW niya, no? Na do you care about the OFWs of Singapore, 'di ba? Maalala niyo 'yun. So, yun nga, gusto ni Presidente Bongbong Marcos na pumunta sa Amerika at baguhin at medyo yung what do you call that one, yung Mutual Defense Treaty, gusto niyang i-adjust o baguhin konti yan, no. Hindi naman siya nagbigay ng detalyadong information dito, ngunit sabi niya it is time to adjust at may babaguhin because nag-i-evolve kasi yung sitwasyon, 'di ba? Dahil dito sa EDCA, marami ng mga nangyaring intense sa mga countries na nagbigay ng power declarations na hindi yan nagugustuhan ng ating Presidente Bongbong Marcos, na dapat yan i-adjust natin yung Mutual Defense Treaty, pag-usapan mabuti with President Joe Biden, no, especially dito sa military collaborations, na i-adjust konti dahil ito sa rason na may tensions na mangyayari. So there will be an adjustments to reduce tension. Yan ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Isa na dito yung hindi natin pagkakaunawaan dito sa South China Sea. At yung, alam naman natin, yung Taiwan at North Korea rin, no? So merong mga power declarations na nangyari na dapat nating iiwasan yun para walang gulo na mangyari. So
mabigat ito na move ni Presidente Bongbong Marcos. Pupunta sa Amerika at mag-propose ni President Joe Biden tungkol nga dito sa Mutual Defense Treaty na i-adjust. Okay? So, panoorin natin itong video ni Presidente Bongbong Marcos nagsalita tungkol dito at magre-react tayo. Okay? So, let's play the video, guys. Very hindi naman ano yan, we have to evolve it. It has to evolve. Dahil nag-i-evolve din, kailangan ina-adjust din natin yan. Dahil meron din talagang evolution, may nagbabago rin sa sitwasyon na hinaharap natin dito sa South China Sea, sa gitna ng mga pangyayari, sa Taiwan, sa North Korea, lahat itong mga na medyo umiinit ang sitwasyon dito sa atin. Kung ano yung yung partnership natin, kung ano yung dapat natin ano yung mga pwede natin gawin. Kasi para sa akin, guys, no, itong mga world leaders dapat yung kanilang priority ay yung kanilang mga tauhan sa kanilang bansa. No, especially in the case of Presidente Bongbong Marcos, it's better na nakapag-isip siya ng ganito. This is one way of kung masasabi natin na itong si Presidente Bongbong Marcos ay talagang nag-iisip sa kalagayan ng mga Pilipino. Sa pagpunta doon ng Amerika, sa pagkaunawa ko, no, this is my own opinion. The way I understand it is ang pulot dulo is yung taong bayan. Yung kaniyang binoto siya ng taong bayan eh. 'Di ba? So para sa akin hindi magkalayo yung idea ni Presidente Bongbong Marcos at ni former President Duterte. Dahil yung layunin ni Presidente Bongbong Marcos is peace. At ang layunin rin ni former President Duterte is peace pa rin. So walang magkaiba sa kanilang layunin. Ngunit yung approach at yung strategy lang ang magkaiba. Okay? So we need to understand that one. Ang layunin ng bawat presidente. So I hope itong Taiwan, itong China, itong Russia, itong Ukraine, at itong Amerika, ganun rin ang pag-iisip na ang layunin ay peace and order sa buong mundo. Okay? Yun lang naman ang inasam-asam eh. Tayo ay itong ating yung life natin, ito ating buhay ay hiram lamang ng Diyos. So, wala tayong karapatan para manggulo. Wala tayong karapatan para as leaders, no? Wala tayong karapatan para magsimula ng gulo, no? Kasi if you are a leader of a certain country, malaki talaga ang inyong posisyon. Malaki ang decision making mo, no? Kung ano ang mangyari. Okay? Yun lang naman eh. Upang bawasan naman yung rhetoric. Dahil ngayon medyo mabibigat na usapan, medyo nagkakabitawan ng mga maanghang na salita na eh. Kaya siyempre naalala natin yan. So, nasabi ito ni Presidente Bongbong Marcos dahil napansin niya na sometimes yung other countries mistakenly judge the EDCA. Okay? To the point na nangangamba na yung China, baka lusubi na sila ng Amerika through this EDCA, ganun ba? Naprapraning na yung ibang countries. So that's why itong si PBBM dapat niyang i-adjust ito. Kasi nami-misinterpret ng ibang country. And the United States has always been our partner in terms of the special relationship between the Philippines and the United States. So yun ang pag-uusapan namin. Okay. So, yun ang kanyang statement.
na masasabi nating nagtrending yan, no? So I hope, no, and pray na sa pagpunta niya doon sa Amerika together with magpupulong nila kay President Joe Biden ay magiging successful at maunawaan itong si PBBM kay Joe Biden, no? Na ang layunin natin is peace, hindi yung giyera. Okay? Tayo ang nangangamba, ang taong bayan, no? Kawawa ang kasundaluhan. Not only sa ating bansa, pati na rin sa US. Bakit ba tayo mangingialam diyan sa conflict ng So, dapat sana yan ang layunin ng bawat leaders, no? Ang buhay na hiram lang ng Diyos. Kasi wala tayong napapala diyan sa giyera. Alam na natin, nagdaan na yung World War II at marami tayong lessons na nakuha doon. Okay? So, ano ang masasabi nyo sa galaw na ito ni Presidente Bongbong Marcos na pupunta sa Amerika at kausapin itong si President Joe Biden para i-adjust itong mga military cooperations agreements at itong Mutual Defense Treaty at mga EDCA na nangyari ngayon, i-adjust para maiiwasan ang intense na mga declarations ng ibang bansa. Tama ba ito? Mali ba ito? Pabor ba kayo dito? Anong masasabi nyo sa China, Amerika, at sa ibang bansa na nag-power declaration ng matindi? Okay? Comment, react, babasahin natin yan, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan at subscribe, follow Don Mark TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So have a great day. See you in my next video and God bless to one and all.